Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuuran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa tao nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tao nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan, nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga supsup sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko, baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katauhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang hustisya kaangayan. Way magharing dautan dining kalibutan na walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka! Mayong udto kaninyong tanan, mayong udto, welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna, second edition. Daghan na po tang mga butang isgutanan karon diri sa atong tulumanon, bosa plaster kamo doyo kanamo gikan ning orasa hangtod na sa alauna imedya dinhi sa matag udto na to nga tulumanon. Sama nandan live kining atong programa sa duha na to ka mga Facebook pages, ang Jess Vicente Paka page 1 and vlogs, o ang Jess Vicente Paka page 2 and vlogs. Live puta sa duha na to ka mga account, ang Jess Vicente account o ang Abdul Salam. Naka-live usab kini atong tulumanon sa atong YouTube channel, YouTube account, ang Paka page channel, Paka page channel. O live usab kita sa radio dito sa siyudad sa Valencia, Radio Mano-Mano 99.3 ang frequency dial sa mga radyo. Duha ka hugna gyapon ning atong tulumanon. Ang unang hugna padayon sa Pag-Uswag, Bukidnon.
Mga informasyon gikan sa Kapitolyo Provincial, sa mga kalambuan, labi na sa mga nahimo ni Governor Onel Roque diha sa mga proyekto, programa o uban pa niyang opisyal ng mga kalihukan. Ato nang gina-update diri sa atong programa. Samtang gina-update po nato ang buhatan ni Congresswoman Larnie Roque, ang atong representante sa ika-4 nga distrito dinis Bukidnon. Representante nato dito sa Kongreso, Honorable Congresswoman Larnie Roque. Mauna ang naa sa atong first round sa programa. Samtang ang atong second round, mga balita, isyo, komentaryo nga gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radyo Paka Studio, lahos diha sa Radyo Mano Mano 99.3 sa dial sino mga radyo. (99.3) mo na frequency pod sa Radyo Mano Mano. O ang atong second round, gidalit usab kaninyo ubos sa mga tinguha nila ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Data maglangan, pero kadali lang ha, na tagad ang akong atensyon ni ining kuan, gibuhatan og kanang estatwa, gibuhatag rebulto ba ang kadtong player bitaw nga si sa to Barbutina ba to, itong namatay nga varsity player katong taga sa Davao, nahuman ra gyud yung rebulto, buhatan gyud din sa mga ginikanan ba o sa mga nagsuporta pod sa iya. Ilan nagiplastar. Si Kuan, dali lang ha, Rene, malaki, Baterbunya. Muna siya katong nalumos. Kauban tong negro nga taga Nigeria. Bye-bye. Oy, pagdala payong ha. Kaya kataligsik ko payong. Gipatindog na ang iyang rebulto. Unya, kini nga pagkatinduga ka na ni action siya og kuan ba? Ni hawid siya mula, unya action siya og dribble nga ang mata to dito sa ibabaw sa ring. Amot usa lang posisyon sa basketball. Ang katong mga hilig sa basketball, suhito sa posisyon aning Rene kung unsay pasabot aning iyang posisyon sa iyang rebulto. Igo na lang yun sa paghandom ang mga fans ani. Labi na sa taga dito sa ila sa kuani Talakugon, Agusan del Sur. Taga dito man sa lungsod sa Talakugon, Agusan del Sur. Ayahay ang pamilya ani. Ayahay. Kay gipa tukuran o kanang kondo. Gipatukuran og kondo dito sa Davao. Davao ba to? Giplasta to yung kondo para sa mga ginikanan. O niya, doon na pa'y financial assistance nga gihatag. Pero mo lagi, magunsa man ang material nga butang, agig pahalipay sa nasangpit nga player kung ang player wala na. Wala na sa kalibutan. Ang iyang memory na lang mo ihandumon. Ang iyang legacy
labi na gyud sa Dulas Basketball. Muna lang ginahandom sa mga fans o sa pamilya in town nga nagbangutan, gumikas kamatayon ni ining nasampit nga varsity player. Anita sa atong first round sa programa. Ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Humana ba? Naka-intro na ba ito sa padayon sa pag-uswag? Murag wala pa ba? Bahalang naka-intro na to. Troho na to. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Sa makausa pa, maayong hapon ninyong tanan. O naka-intro na mo ko ganiha o katupang intro ha. Lisod maguning tiguang na kay naanas kalimot. Ay! Kinitaw mga tiguang ba? Ay! Tiguang lagi pero panite. Ay! Anagon. Ay! Anita sa mga kasayuran sa Kapitolyo Provincial atong susihon mga lakaw ni Governor Onel Roque. Humana naman na ito na present at niagin na itong programa kining nakasulod siya sa kuan ba? Top 10. Kasulod siya sa top 10 sa most performing trusted governors in the country. Base kini sa survey nga gihimo sa Boses ng Bayan. Sa ba ni Boses ng Bayan? Index of Governance IOG Trust and Performance Ratings. Gipagawas kini natong July 20, 2026. Humana man tani. Nabasa ba na itong appeal ni si Kwan? Vilma Santos. Nabasa, no? Okay, pangbasa tamang tanan. Ang number 1 si Abing Remulla, number 2 si Kina Inares ba ni? Inares. Si Lyndon Barbers, ang ikatulo, ikapat si Vilma Santos, Recto may apelido ani karon kay bana man ni asawa ba ni Ralph Recto. Ikalima si Umintado Ares dito sa Bohol, gobernador sa Bohol. Ato ni paisano kay taga Bohol man gobernador sa Bohol. Ikanom dayon si Daryl Uy. Ikapito si Boy Dayang Hirang. Ikawalo si Tukaw Mastura Dato. Tukaw Tukad deklaro na to ni. Tukaw no. Dato Mastura. Ikasiyam si Onel Roque. Garbo na to sa Bukidnon. Ika na po kini si Melchor Diklas. Mamanay ang nasod sa top 10 most top performing or most performing trusted governors sa Pilipinas karong panahon na. O kini nga survey gihimo John Osbonaco July di pa din dugay July 20 2026.
Unya ko na tuminumduman, top 1 si Governor Roque sa kuwagi po ni top performing governors sa Northern Mindanao. Sa Northern Mindanao, top 1 siya. Oh. Uy, nawala lagi ka diha, bro. Oh, nawala ang mano-mano o nara. Oh. Sa Northern Mindanao, buti pa sabot Region 10, sa mga gobernador sa Region 10, number 1 si Governor Roque. Number 1. Oh. Sa Region 10 sa Northern Mindanao. Sa Tibok Pilipinas, number 9 siya. Nasulgi po siya sa top 10. Ha. Di basta-basta ng record, di ba? Oh, top 1 siya sa regional. Top 9, na siya sa number 9 sa top 10 sa Tibok Pilipinas. Kamo, na inyo anak. Oh, sa katong nangaging mga gobernador na inyo anak, wala. Ay! Oh. Wala din basta-basta atbangan si Governor Roque karong umabot eleksyon 2028. Daghang maguni siya nahimo. Ang muatbang tingali ani magka-ihi gid ba? Ay! Oh. Atbangan magini kay yan na naman ang eleksyon. Doon naman tayo kuan, kagawasan, di ba? No holds bar. Ang eleksyon. So, kinsa tong gusto mo dagan, as long qualified, Filipino citizen, o niya, nagpuyok ka ng lugar, pinaka minus 6 months, mamanay, kuan, requirement, o niya, mahibalo ka nga musulat og mubasa. Dili na kinahanglan pa nga abogado ka. Dili na kinahanglan pa nga doon na educational background nga nakahuman gyud kag degree. Di ka pwede modagan og high school graduate ka ra, wala na. Oh, wala na required sa kining mga kandidato sa unsa man nga posisyon. Wala na giingon nga ang makadagan abogado ra, ang makadagan engineer ra, or ang makadagan kato mga graduado sa baccalaureate nga mga kurso. Mga professional, wala. Pwede ka kadagan. Bisan pag kuang ka, wa kay grado. Pero kinahanglan makabalo ka mosulat o mobasa. Mao importante bisag grado nimo grade 1 pero kaniadto mo pud nga grade 1, kabalo mo in English. Ay! Wapon gi-required sa mga kandidato nga kinahanglan katong kabalo gyud mo in English. Oh, kabalo mo tinagalog. Wa na gi-required, di ba? Na magani nang gidagan nga abot o nakaagi mag-eskwelahan. Ay! Pila rin may pag-ingon nga kabalo mo kumubasa. Kabalo ko musulat. Ako ngalan di ay sulaton ako niya tan-aw nimo si mga yang pagsuwat sa ngalan kay murag sinuwatas doktor nga wiris-wiris ba. Ay! As long sa ako nag-ingon nga Filipino citizen gyud ka. Mao na pinaka-importante. Oh. Di pwede na dili ka Pinoy. Gani na mga opisyal na to karos nasod nga questionable ang ilang kuan citizenship. Usa sa naigo ani kini si kinsa ba si igsuon ni Rafi Tulfo bitaw, Erwin Tulfo, na diskubrihan nga di man din na siya Pinoy. Ni kuan naman din na kung kanang kung bayot pa ni transgender. Ay! Transgender naman din na. Ay! Bitaw. Oh, nagkuha na siya, sabi tawag na kanang dito na ka sa Amerika mo puyo niya, nagkuha na din ka American citizen, no? American citizen naman din na, di man na Pinoy. Mo man na diskubrihan sa
mga kuan pod katbang niya sa una. Mga wa mo pabor niya. Pero lusot magyapon, senador magyapon. Depende sa luwag ba. Unay mas luwag sa Malacañang. Ambot deres Bukidnon karon 2020 itong pila ka bukmang dagan. Sigurado gyud nga atbangan gini nila si Governor Roque. Pero og alang-alang lang kamo atbang kang Governor Roque, usik-usik ra kas kwarta ba? Mo gasto magugag kwarta ana, di man na bitabo di ka mo gasto. Mudagang kag eleksyon, kinahanglan kag kwarta na oy, labi pag posisyon sa gobernador. Oh. O kwartahan ka, tuo ka nga budaog ka kay kwartahan ka. Klaruhan lang sa gyud nga basi usik-usik ra kas kwarta nimo. Tungod sa performance ni Governor Onil Roque dinhi karon sa atong probinsya sa Bukidnon, nga gipakita gyud niya ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa katawhan. Una nga performance nga dili ninyo basta-basta pilde. Og mudagan mo mukaon sa mog usa ka sakong asin. Daghan man siyang nahimo. Di ba? Sa mga initiative sa iyang programa, daghan siyang nahimo. Kini pagpanghatag niya sa service sa mga barangay pulis. 464 ka mga barangay sa Bukidnon. Tibok barangay tanang barangay sa Bukidnon. 464 na apura na og panghatag niya sa kining patrol. Sa tawag ganyan, kining barangay patrol service. Katong TRICAB. Hurot na tagaan na. Ang 464 ka mga barangay usab, gamay na kulang aron maapod sa PTV, Peasant Transport Vehicle. Kining ambulansya sa barangay. Ambot, pila na ito'y kulang, wala na may gato siguro. Unya, 5 years man na nga plan ni Governor Roque nga apuron gyud niya ang 464 ka mga barangay niya ng PTV, Peasant Transport Vehicle. Gani karong di pa matapos ni tuiga. Katuiyang saad sa mga barangay health workers. O sa may saad niya sa mga barangay health workers. Tagag service pareho sa mga barangay tanod. Ang matag barangay hatagan niya usa gyapon ka TRICAB service para kini sa mga barangay health workers. Sa to pa mo total gyapon nig 464 ka mga TRICAB nga iyang paliton pinagi sa panudanan sa probinsya alang ngadto sa mga BHW, barangay health workers. Ang kaping pagpananom dire sa Bukidnon iyang ipalambo. Mo gani nga doon na siya gitawag nga coffee roadmap. Kining Provincial Coffee Development Project. Nga ang target niya ani pila ka tuig ikan karon katanom ang mga farmers og 10,000 hectares. Matamnan ang 10,000 hectares ka target. Unsa pa? Wala lagi nga basta-basta mo atbang ni Onil Roque karon 2028 sa binugoy pa nga pinulungan kaigit gid mo. Poriyas naman naniud to dili na siya literal Colloquial na nga word sa mga kulukoy pun nga tao. Ano mo ingon bitaw, ikaw paluma-luma kag sukol nako, kaigit gid ka ba?
Di na siya, kuha na, di na siya hugaw. Panultihon lang na sa mga bugoy nga mga tao. Binugoy nga pinulungan ba? Karon ang resulta. Kato akong gibasa baguhay pa lang. Sa Tibok Pilipinas, sa tanan nga mga gobernador sa Tibok Pilipinas, pila ba ni ka gobernador ng Pilipinas? Mangutan na kuno tang Google be. Manis Google kay bright man eh. Kasa pangutan sa nato ni Google. Google. Ama ni. Sus, naniud to ba siguro ni Google? Naniud to? Di mo tubag? Ama to ang switching ani. Google. Gol. Di yun, mo tubag. Natulog siguro ni Google. Ato na lang i-type be. I-type na to kung pila ka probinsya ang Pilipinas. Pila ka probinsya ang Pilipinas. Province of Philippines, of the Philippines. Ato gini ko anon. I-research gid ato kay para di ta mo total high tech naman ta karon. Namas Google pirmi sa atong abay. Mo gani nga kanang usahay si Google atong pangutana kay matug sad. There are currently 82 provinces in the Philippines. Amen eh. Ako rin i-type kay akong pangutanan sa Google, natulog man di man mutubag. Sa man ang akong switching ani, sa man ha? Sige lang, mas maining type para maklaro na to. Sa Tibok Pilipinas, 82 ka provinces, 82. Ang sa Luzon, ato ning tadtaron ha. Ato ning tadtaron. Ang sa Luzon, doon ay 38 ka mga probinsya. Sa ato pa doon na sila 38 ka mga gobernador sa Luzon. Sa Visayas, adunay 27 ka mga provinces. So na sila 27 usab ka mga gobernador ditong dapita. Onya, sa Mindanao. Sa Mindanao, adunay 17 ka mga probinsya. Doon na po tayo 17 ka mga gobernador din sa Mindanao. A total of 82 provinces. Mo ba ni be? Ato kanong sumadahon ni ba kasayo po ni sa Google. Yang gi-shortcut og 82. Iya dayong kuan. Iya dayong si tawag ani? Specific ang mga lugar. Kumbaga yang breakdown may tawag ana, pwede ba makagamit og word nga breakdown? Ang listing ba? Yang binisay unta na lang yang gitadtad. So madahon na to ni pagtadtad niya. Sa Luzon 38. Sa Visayas 27. Sa Mindanao 17. Pila? 82 gid ay. Wa gid sayo pag mathematics ni si Google. Sa Mindanao lang daan 17. Wala may Mindanao diri na sulod sa top 10. Wala no? Gawas ni Governor Onil Roque. Usara sa Mindanao na sud. Dadi ay. Bet na to, i-review na to. I-review na to. Katong top 10. Top 10. Anaa sa Bangsamoro. Be pila ka bag Mindanao diri. Ada ka di Mindanao? Kini si Barbers Mindanao man eh. Kini si Mintado na Visayas naman eh. Taga Bohol man eh, Bulanon man eh. Sapit taga Mindanao diri. Anay Sambuanga. Sambuanga ba ni? Del Norte. Nadi ay.
kini si Uy. Daryl Uy, pila ka ba ng Mindanao be? Barbers, o niya si Omintado, Bisayas na. Barbers, usa, si Uy, ikaduha, si Dayang Hirang sa Davao ba ni? Ikatulo, Mindanao gyapon. O ni ikapat kining sa Maguindanao del Norte. Maguindanao del Norte. Kini si Tukaw, Dato Tukaw. Oh, pila na ba? Barbers 1, Uy 2, Dayang Hirang 3 sa Davao. Ikapat kini sa Maguindanao del Norte nga si Dato Tukaw. Ikalima Onil Roque. Oh. Kini kaunom ahaman eh. Binggit. So 5 ra sila. Sa Mindanao, Barbers, 1, Uy, ikaduha, Dayang Hirang, ikatulo, si Dato Tukaw, ikapat, Onil Roque, ikalima. 5 ra ang nasod sa top 10 most performing governors in the Philippines. 5 ang nasod sa Mindanao out of 17. Sa 17 ka mga gobernador sa Mindanao, 5 ra ang nakasulod sa top 10. Unya, sa Tibok Pilipinas, 5 ra po ang nakasud. 5 sa Mindanao. Daghan ang sa Mindanao di ay, daghan. Daghan ang uban na Luzon. Kini si Abing, Luzon man eh. Kini si Inyares, si Remulla, Luzon. Recto, kini si Vilma Santos, Luzon, ikatulo. Niya, kitsa pala Luzon dire. Kini si Kuan, Binggit, Luzon. Si Diklas, Vilma Santos, Diklas, ikaduha. Inyares, ikatulo. Ikapat sa Remulla. 4 sa Luzon. 4 ra sa Luzon, ha? Out of pila ka gobernador sa Luzon. Out of 38. 38. Ang nakasulod, 4 ra. 4 ra ba to? I-review sa nato, Vilma Santos, Diklas, ikaduha, Inyares, ikatulo, Remulla, ikapat, 4 sa Luzon. Ang Visayas, kay usara kay kabuok. Kinibulanon ra si Omintado. Grabe, no? Sa top 10 ka na, ha? Atong gisgutan sa top 10. Muna giila nga top performing most trusted governors in the Philippines. Survey sa Boses ng Bayan, Index of Governance, IOG, Trust and Performance Ratings, July 20, 2026 nga survey. Daghan-daghan sa Mindanao nakasunod. 5 sila. Apel si Governor Onil Roque. Timok Pilipinas na. Ang Timok Region 10. Usara gyud. Adili daghan sila nakasunod pero number 1. Si natural Region 10 man ang survey. Sa Region 10 naguna si Governor Roque. Mana makaingon ko nga naay magpaluma-luma og atbang pagdagan, atbang og dagan pagka-gobernador ni Governor Onil Roque karon 2028. Sa binugoy nga pinulungan kaigit gid mo. Ay! Ha? Wang mo na nga og plano mong dagan mo kwarta. Klaro halang yun, basik mausik lang ng kwarta ninyo ba? Ay! Politika man atong gisgutan. Doon natin report na dawat nga wa ko na muatbang sa mga subiri kang Governor Onil Roque karon 2028. Mo na initial ang ato naseran
gikan kuno na sa opinion ni Senador Mig Subiri. Amo to tinuod ba? Kay mo man ni ang gisgutan katong press conference nga gitambungan nako sa Valencia, naaman ang mga kaubanan po nato sa trabaho. Doon ay usa dito ka membros media nga nakigistorya gyud kuno ni Senador Mig Subiri about aning eleksyon sa 2028. Wa bay plano ang mga Subiri nga budagan o gobernador. Giklaro ni Migs nga wala. Kanang gipost bitaw diha sa social media nga murag ila bitaw kuanon ilang i-condition ba ang una-unas mga tao nga mobalik og dagan si Emmanuel. Emmanuel ba to? Katos Manoy ba? Manoy. O Manoy Subiri. Gipilde man to ni Governor Roque, di ba? Termirong kumbate. First term ni Governor Roque. So doon ay report diha sa social media, kini pong mga vlogger nga mga talo-talo po siguro sa mga Subiri. O sa makaha, basig, ilang kay promote ba? Si Kuan, Manuel. Manoy, Subiri. Gipangutan na po na sa kauban nakos trabaho, katong press conference. Iya po kunong pangutan na dito sa Manoy. Kasi Manoy karon naaman diha, dako-dako man sa Kuan, Bosco. Si Manoy. Pulis silang amahan ba si Joe. Kay loya naman ito ilang amahan, tiguang naman. O sa tubag ni Manuel Subiri, Manoy. Balibat siya, dili sa ko. Pahuway sa ko sa politika. Sir, ka na makita social media, sir. Giapil-apil malagi ka mong giabay inyong duha kadagway ni Unil Roque. Sa buot ra na sila. Murag ilang kuan ba? Ilang i-trigger bitaw nga kanang i-encourage nila ang mga tao. Labi pa sa suporta sa mga Subiri nga mudagan pag-usab si Manoy kontra ni Onel Roque karong 2028. Murag yun ana ang gabuhaton ani pipila ka mga usara man ka vlogger siguro na kaya balik-balik og post ana. Dapat post niya nga ni araman di ay ang buutan nga Subiri. Dagway dayon ni Manuel Subiri. Gitapa na yung dagway nila ni Governor Roque. Sos, bakak man di ay gipanghimakak man na ni Manuel. Ni Manoy, matod pang Manoy, di sa ko makapilapil sa politika. Pahumanon sa nato na sa Roque. Focus ako sa kong trabaho dire sa Bosco. Naman siya sa Bosco karon. So wala. Ang kinirang vlogger, marang talo-taloan tong mga supporters sa mga Subiri. Giklaro po ni Migs, base po sa gisulti atong membros media nga hinabi na to, magtapok mami mga gitsakupas media katulad ng press conference des Valencia sa milabayng adlaw. Gistorya po niya si Mig Subiri lagi. O si barukana ni Mig Subiri, magpabilin ang Juan Bukidnon. Unsay palisiya sa Juan Bukidnon, maunay barugan sa mga Subiri. O sa may baruganan sa Juan Bukidnon. Ang baruganan sa Juan Bukidnon, mao nga, di sa atbangan. Pahamanon sa ilang termino, kining mga nanglingkod ng mga opisyal nga ubos sa landong sa Juan Bukidnon. Kisa may nag-create anang Juan Bukidnon, mismo ang haligi sa mga Subiri. Kisa may haligi karon sa mga Subiri nga si Nonoy Joe, kuan naman to, kanang tigulang naman, di naman kay kakuan, di naman kay kapilapil sa politika, kay medyo baskog, pero edad na gyud ba? Abot na gyud edad. Gibali, retired na sa politics. Kisa may haligi karon nga nakapuli, si Mig Subiri, Senador Mig Subiri. Mo na iyang desisyon, mo na ilang magpabilin ang ilang baruganan kuno sa Juan Bukidnon. Usa sa mga founder anang Juan Bukidnon, Mig Subiri.
og si Governor Roque. Muna sila nakasinabot before atong eleksyon sa 2025. Mao nga na-create ang One Bukidnon. So walay mo kontra as of now, as of this moment. Basig mausap ra pong dagan na hibaw kas politiko magpadili-dili pero pag abot ni last hour tuwa. So tanawon lagi po ni. Pero as of this moment lugar walay plano ang si Bisan Kinsa nga anak ni Joe Nonoy Subiri nga mudaga gobernador sa probinsya. Alang kang Miguel ato sang patiwason si Onel Roque. Last term naman lang niya. So ila sang patiwason kuno. Si Governor Onel Roque, tagaan nila og chance nga makahuman sa iyang tulo ka termino. O nang dili nila at bangan. Ang laing plano nga ni gawas unsa to? Kanang di kay to klaro nga planuhan no ang plano ni Migs. Mudagan ba tong mayor or mudaga mobalik og congressman sa 3rd district pulis ang asawa. Mo inana nga mga kuan, mga plano. Pero panay kasiguruhan nga mga plano. Pero iyang ipaniguro sa gisulti lugar ni Senator Mig Subiri nga sa 2028 walay mudagan nila at bangkang Onel Roque. Kay maunay baruganan sa One Bukidnon. Kay kung ilan ang buhaton, sila ray nagguba sa ilang pundasyon. Samot o kaguba ang ilang kredibilidad. Guba na rabadaan ang kredibilidad karon ni Migs. Ang kredibilidad, laro na itong pronounce ang kredibilidad ni Mig Subiri karon guba dinis Mindanao. Mangutana mo gano tungod anang iyang baruganan karon sa impeachment, tungod sa iyang pagpasakop sa kinigitawag nga Marcos Boys sa Senado. Mga Marcos Boys. Gitawag po ni sa uban nga kanang Marcos Senators. Tungod atong pag-abstain ni Senador Mig Subiri dito nasuko ang mga tao. O niya, gisigundahan dayon nga nagkagubot ang Senado kinsay mahimong majority group. Wa siya mo anib sa grupo ni Alan Cayetano. Nag-abstain siya pero kadugayan dito giseri tampo sa grupo nila ni Itbulaga. Muna naglagot ang mga tao sa iya. So, gani sa mga post karon ni Senador Mig Subiri, kuan mo, mulabay ba sa inyong mga wall? Diya sa inyong Facebook? Mga post kasagara ni Senador Mig Subiri, ang mabasa na to sa comment, gaibas siya pirmi. Gakaputos siya sa mga pagbasa, mga netizens. Hangtod karon ha? Katoletes niya nga post sa iya mismong account. Katoletes niya nga post nga naa siya himuon sa Senado nga resolusyon aron ideklarar kadtong nagrescue kuno sa Agila dito sa Kibinton sa Mount Kitanglad ilhong hero kay nirescue sa Agila samtang Agila gitabangan og 30 ka mga unggoy. O sa reaksyon sa mga netizens, igo ragay, gikatawan si Mig Subiri. Pero naghanas nagbas niya. Kana pag yun ang nahunaan ni mo nga plano diha sa Senado,
Wa ka kahuna-huna ang ipadayon ang investigasyon sa flood control project? Maunay kuan karon sa mga tao, maunay gusto sa mga tao karon nga mapalutaw gyud ang kamatuoran kinsa to mga kawatan anang kinsa mastermind o mga kawatan niya ng flood control project. Trilyones nga sapi guna sa mga tao. Trillions ha, dili billions, trillions. Kapin, trillion ang nawala sa kaban sa gobyerno tungod niya ng flood control project. Mo'y kanunay nga nasunahuna sa mga tao, labi pa kung magbundak ang kusog nga ulan, magbaha, flood control project ang mahuna-hunaan. Mo na gikatawan lang sa Mig Subiri. Gibas. Ikaduha niya nga plano, hago ka ba kayo, no? Wala lain mahuna-hunaan niya para sa kayuhan sa katawhan? Kung dili ka nang pagdeklarar lang sa usa ka tawo nga nag-rescue kuno sa agila? Ilhon pag yung hero sa mga agila. Daw be kay naa may nagawas nga resulta sa Philippine Eagle Foundation sa Davao kay namatay man tong agila ha. Na may nigawas nga resulta sa eksaminasyon nga gihimo sa Philippine Eagle Foundation. Nasuta dito nga wala bugnua sa mga unggoy ang agila. Kung dili ang agila gipusil sa tao, duha ka bok igo di bomba sa iyang pako, samad. Naay nga samad, naay duha ka samad nga presko pa. Moto hinugdan nahagbong sa yuta ang agila. Unya kato mga unggoy nga giingon, o sisiro ra to mga unggoy na tinga sila kung sinahagbong ba. Pero dili gyud ang unggoy mo nagbugno atong agila ha. Dili ang unggoy mo nagbugno mao nga nagluya ang nasangpit nga agila. Kung dili tungod kay gipusil sa tao. Di bomba ang gigamit, duha ka samad, labas nga samad nas pako. Unya naay daan nga samad. Nga nana ko ni hiwat-hiwat dito sa ilalom. Gidudahan magani nila nga base katong nagpatuo nga boy nag-rescue. Questionable pa ganito sa Philippine Eagle, investigahan pa nila ni. Ha? Og tinuod bagyon katong niingon nga gi-rescue niya agila, di man sila makatuo. Ang Philippine Eagle Foundation di sila motuo. Nga gi-rescue katong agila tungod kay gitabangan sa unggoy. Wala. Wa sila nakita nga pinakan sa unggoy. Kaya kung tinuod pa to gitabangan sa unggoy katong agila, naay mga samad sa ngipon sa unggoy, wala. Ang samad na nakita sa ilang pagkisusi nga gayong x-ray, ilang x-rayhan ha, pagkapatay ilang yung gi-check ang lawas. Ang nakita nila dito nga samad, pinusilan sa dibumba. Walay pinakan sa unggoy. Dabi, kung tinuod na, granting ha, kung tinuod na, paso si Mig Subiri sa iyang resolusyon nga ilhong hero katong lumad nga mao kunoy nag-save sa agila kay gitabangan sa 30 ka mga unggoy. Wana lisod ispilingon ug nana manggaling. Napaboto na to sa resulta ana gyud sa investigasyon sa Philippine Eagle Foundation sa Davao. Kay kinirabang Philippine Eagle Foundation sa Davao kay mo duki-duki ra bagni sila mo investigar gyud kay pinangga nila kini mga eagles ba. So wa gyud taw natabang to si kuan dalwangan magingan adto. Ang apelyido kay Suwaga. Gibuhatan ko tong ngalan Dalwangan Sawaga. Sawaga malay-balay, dalwangan malay-balay gapon unya na-rescue matod pa ha, rescue ko no to. Mahulog yung po itong rescue. Ipatata na mahulog yung po itong rescue. Pero dili tungod sa unggoy. Tungod kay gitirahas di bomba. Na-rescue dito, ara dito sa lasang sa Kibinton. Tiilan sa Mount Kitanglad. Posible siguro, katos Linoy man to nga apelido atong lumad. Nga maway giingon na rescue aning agila. Posible siguro nga tinuod po iyang gisulti. Iyang na-rescue.
O niya nakita niya tong panon sa mga unggoy, pero wa tili niya maklaro nga gibugno ba sa unggoy katong agila ha. So ayang gihimo nga naa may panon sa unggoy, iyang giabog ang mga unggoy. Nang dagan man, moto iyang gipunit ang agila. So posible pod nga dili siya ang suspect nga nagpusil sa agila. Naay laing tao, posible nga nagpusil atong agila. O niya nahagbong, nakatiming nga nakita atong Mr. Linoy nga mo'y giingon nag-rescue sa nasangpit nga agila. Posible inana. Basta kay kung baruganan sa Philippine Eagle Foundation, dili sila mo tuo nga gibugno sa unggoy ang nasangpit nga agila. 30 ka unggoy nga nagbugno. 30 ka unggoy ang nagbugno. Dili sila mo tuo. Ang nakaluya sa agila, ang tinirahan, igo sa balas de bomba. Naklaro magin nila. Bala, ang samad, bala mas de bomba. Nakuha pagin nila ang balas de bomba nga nakalubong dito sa pako. Walay pinaakan sa unggoy nga ilang nakita dito. Imposible po ba? O gitabangan sa unggoy, way pinaakan lugar. Sige, sama na ang atong paghisgot-hisgot. Politika, naisgutan na to ng agila nga tabangan kuno sa unggoy tungod sa resolusyon nga gipasaka ni Senador Mig Subiri nga kuno ilhon katong lumad dito sa Kibinton, impasugong katong nakarescue sa agila nga hero. Gumikan kay bisan kuno kadaghan sa unggoy na rescue niya ang agila. Mao nay naas unod sa resolusyon ni Senador Mig Subiri. Pero karon kay doon na may digawas denial sa Philippine Eagle Foundation abot og iyan na ba na hibalan basig mausab tong hinahuna niya. Di na nato ni ideklarar kay investigasyon pa man. Moto gibasya sa iyang comment, sa comment gibasya sa comment section sa iyang gipost. Ignan siya sa mga netizen mga wa kay lain na hunahunaan diya gawas anang agila. May pa siguro buhaton ni mo resolusyon ipadayon ang investigasyon sa flood control. Malipay pa mi. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Anita sa dugang informasyon sa probinsya sa Bukidnon. Dugang mga kasayuran niapata sa atong first round Ang hepe sa Public Attorney's Office may bisita kini sa Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Bukidnon. Pinaagi ni Director or Dr. Persida Rueda Acosta. Mo man na siya na ilang head sa PAW National. Iyang gibisitahan ang PDRC. Isip siya mo'y head sa PAW o medical and legal outreach. Amo na gitawag na siya nga doktor, kay doktor po din ang medical and legal outreach and jail visitation nga iyang gihimo sa mga persons deprived of liberty. Kini mga piniriso nga nas PDRC sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ang pagbisita ni Acosta gihimo kini atong Hulyo 22, 2026 sa may Malay-Balay City, Bukidnon. Gitambungan kini ni Governor Onil Roque mismo atong gobernador sa Bukidnon. Kinsa naghatag mensahe isiptimaan sa suporta sa lalawigan sa mga programa nga nagpalig-on sa rehabilitasyon o pagrespeto sa katungod sa matag individual. Din gipadayag nga ang hustisya o serbisyo publiko alang usab sa mga nanginhanglan o ikaduhang higayon pinaagi sa rehabilitasyon o pagrespeto sa katawhanong katungod. Ang jail population sa Bukidnon PDRC ana kini sa gidaghanon
1,186 ka mga piniriso. Daghan din na diha ba? 1,186. Ang babae, 65. Oh. O niya, ang lalaki, 1,121. Ang giingon nga PDL, person deprived of liberty. So daghan ang mga lalaki, 1,121. Ang babae, 65. Nagtotal tanan piniriso sa PDRC karon base sa ilang record, 1,186 tanan. Pagkadaghan ba, di ba? Entero bukid no ni ha, nga preso ka na nasod sa PDRC. Dili ni City Jail, PDRC ni. Provincial Detention and Rehabilitation Center. Buti pasabot, dili pa ni sentensyado ang mga tao, mga piniriso diyang dapita, di pa sentensyado. Naghulat pa na sa hukom sa korte sa ilang kaso. Ang uban na gidungog pang ilang kaso sa korte. Mo na temporary rehab sila diha sa maong detention facility. Pero mo lagi, og sumayon bitaw ng mga piniriso diha sa PDRC, nay uban diha gaabot ng 10 anyos. Nay uban 5 ka tuig na natanggong, ang uban na 10 ka tuig na wa pa gyud resulta sa ilang kaso. Kung proven guilty ba gyud sila o dili. Mo na priso na kanuna, na priso na o niya gidungog pa ang kaso. Ngano nga priso man na, ang uban niya na kadaghanan way kapiyansa. Way kapiyansa. Di ba? Di ba na mga dato? Kato mga dato, yano kay mubuhat og krimen, yano sa kayo mubuhat og paggawa silang kwarta para pampiyansa. Bisan pag non-billable, trabaho na sa abogado, petisyonan na dito sa korte, doon ay posibilidad nga ios-os nga pwede makabil. Bisan pag dinagko nga kaso o kwartahan ang suspitsado. Kaya kasagara sa PDRC, mga pobre ni. Bisan pag interview na tagsa-tagsa diha, doon ay niabot na diyang 5 ka tuig. Wa pa ma-sintensyahe. Doon ay niabot diyang 10 ka tuig. Tungod sa kalangan sa dagan sa atong hustisya sa Pilipinas, tungod sa kadaghang kaso kuno mo man ay rason sa ato hudikatura. Sa kadaghan sa kaso mo na langan ang kinini ang desisyon nga ikapakanaog sa korte. Mo na luoy taong kayo. Nay uban diha siguro na preso kuan lang kanang ginagmay nga kaso. Ang uban kanay siguro way kaso. Way atraso. Na kuan lang, na dudahan lang. Preso. Wa may kasukol sa husgado. Wa may kwarta. So gibisitahan ko noon ni Acosta. Amo tungkol sa gihimo po ni Acosta. Kay siya magin ang manlalaban ani mga pobre nga mga piniriso, kay siya may hari-hari sa kining public attorney's office. Ilado ba ni? Manila base kini siya. Amot unsay iyang assessment sa mga PDLs, kini mga person deprived of liberties, kini mga piniriso nga naa diha sa rehabilitation center, naa sa PDRC. Unsay iyang assessment? Interview ba kaniya mga piniriso diha? Na-interview ba kaniya katong nagserbisyo na diha og napulo ka tuig, wala pa'y desisyon sa kaso? O na pait kayo. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Anita sa atong pag-update usab sa buhatan ni Congresswoman Laarne Roque, ang atong representante sa 4th District sa Bukidnon. Ato pong i-update kinang iya mga kalihukan, iya mga programa
labi na sa mga proyekto nga perting daghana, no? Halos kada semana dunay turnover nga paghimuon sa mga project nga bag-ong nangahuman. Sama ni ining sa kuano administration building sa Barangay Payad. Dito sa Pantukan. Naglisod ko, oy, I tried my best to speak in the vernacular. Pati pasabot ka ng gusto, naglisod ko no siya, panikamutan niya kagalingon nga maka-istorya o ka ng vernacular language, ka ng common, kuan ba, language, mga Bisaya, lugar, no, Bisaya. I will do my best, to become more fluent. Thank you. Salamat sa opportunity makashare sa ato mga palangga nga constituency sa municipality o Pantukan sa mga project updates 4th District sa Bukidnon. Doon na interview si Congresswoman Lani Roque sa Osaka sa kuanid taga DXDB ang nag-interview niya kinsa ba ni si Lia, kinsa ba ni nga kuana Lia Salonga. Tanaw na to ni. Lia. Amat to nga Lia. Lia rin ngala, no? Lia. Butang apelido din, Lia ra. Usa sa mga personahe personahe sa DXDB Radio Bandilyo sa Bukidnon. Kanunay po ni siya naa og dunay mga turnover sa project na paghimuon ni Congresswoman Lani Roque. Mapo ni siya nga ikog-ikog ba? Aminaw na to ni interview niya nga to ni Congresswoman Lani Roque. Atong paminawon taga DXDB ni siya, no? Kini si Lia. Amot si apelido niya Bira. Kabandilyo, no? So dako kayo nga kalambuan sa 4th District sa pagdumala sa ato ang mapinanggaon og manyag nga Congresswoman, no? Congresswoman Arnie Laven Roque nga atong hinabi karon, dunay tulo ka proyekto nga giturn over karon nga adlaw og atong pakisayran gikan sa ato ang mapinanggaon nga Congresswoman, no? Mayong hapon kanimo diha Bandilyo, Lea. Salamat ani nga oportunidad na gihatag nimo sa ako para makahatag kaninyo og update naadtuan para karong adlaw. Karong adlaw nagsugod mi sa barangay Pigtaon. Adali lang ha, ato lang suguron kay hinay to kaganiha. Natandog ang kuan diri, ang iyang lubot wire. Sugdon sa nato sinugdanan ha. Sige. No? So dako kayo nga kalambuan sa 4th District sa pagdumala sa ato ang mapinanggaon og manyag nga Congresswoman, no? Congresswoman Arnie Laven Roque nga atong hinabi karon, dunay tulo ka proyekto nga giturn over karon nga adlaw og atong pakisayran gikan sa ato ang mapinanggaon nga Congresswoman. Di ba ka na-mute sa Facebook ba na may background? Kulba sa ning reportera kay na background mo istorya. May lang tayo din i-mute sa Facebook. Garboso ra ba ning Facebook kay makadetect sa copyrights, i-mute na yun imong kuan live. Sige lang, padayon ta. Ano? Mayong hapon kanimo diha Bandilyo, Lea. Salamat ani nga oportunidad na gihatag nimo sa ako para makahatag kaninyo og update para sa mga among naadtuan para karong adlaw. Karong adlaw nagsugod mi sa barangay Pigtaoranan. Dadto gibisita nato ang proyekto na lugay na di pangayo ng atong kapitana, although wala na siya nakaabot ani nga pag turnover. Bago ra pod siya nawala, naguna na siya sa ato og medyo dili kaayo masyado lipay ang barangay, pero at the same time ang iyahang ligasiya sa pag turnover sa ato ang administration building sa iyahang barangay, nalipay po ang iyahang mga nabilin na mga
kagawad. Ug of course karon napod sila bagong nga punong barangay. Ug of course kani sila nakaingon sila sa maayong paghatag na serbisyo sa ilahang kapitana ug ilah daw ni siya ipadayon pinaagi sa administration building na nahumanag gyud ug ilahan na pod magamitan para sa ilahang trabaho. Ug sunod ana gidiretso mi sa barangay Barandias dayon na dadto nakita pod nato na nahuman pod nato ang ato first phase sa ato hang building, although na gamay ra na gikulang sa pag-complete ani tama ra dito ang ato budget sa pagkakaron kay sa pila ka bulan na nahitabo nga nagsaka ang mga materyales, apil pod ang fuel ani ug sa kadako pod sa ilahang property na pod mga uban nga properties na may bikil gamay sa ilahang dalan nga ginahanglan ipaayo ang foundation para mas lig-on ag mas safe ang atong mga barangay council dadto na magtrabaho apil po silang katawhan na moadduhol sa ilaha para sa pagpangayog tapang ug karon finally ang among ikatulong nga pag-turnover diri sa barangay Payad medyo na naulahimi medyo napalayo hindi ay from Bicad Barandias taman diri pero ang among kakapoy medyo nawala no kaya pagtanaw namo wapo gyud ang gipakita sa ato ang pagkakompleto ani nga barangay administration building labi nag bisag gamay man gani ang ilahang property na natukuran ani na kompleto na noon kay ang sakto na gid ang pondo nila sa atong 13 million na gihatag para sa ilahang barangay ug nakita naman gud nato ang kalipay sa ilahang barangay captain Rondillas ug of course ang ilahang mga kagawad ug of course mga functionaries na maka enjoy pod ani nga office together with sa ilahang mga sakop diri sa ilahang barangay ug unta sa tanan ato mga gina-turnover ang atong mga katawhan magpadayon nagpagsalig sa atong mga gipilian na mga barangay council kay sila manggod ang first responders nato ug sa mga uban pang mga kinahanglanon na kaya naman natong ipaabot pod nila sa atoa na pwede pod nato ihatag na serbisyo kanila. Apil na diri ang dugang na infrastruktura ug uban pod mga dugang na mga assistances para sa mga emergencies nila bahin sa burial, sa hospitalization ug mga tambal pa nilang kinahanglanon. Kaya gani naapod ako mga kauban diri ato mga taga ang akong mga assistant na mga PO na ako na dali ra maduulan sa atong mga kabarangay council kay sila na gyud ang mag-contact namo emergency ba kung asa ba sila kinahanglanon ug kami na pod ang magpadalag supply para kanila. Kana lang salamat kaayo ani nga panahon na imong gihatag maulaw manggod ko nimo kay hagard na kayo ko sa katibuok nga adlaw alas 5 pa mi nagnamata medyo nagprepare pa pero thank you kaayo sa imong panahon. Salamat Pandilyo Leia. Then more power. Salamat kaayo. Okay. Mao to si Congresswoman Larnie Roque nga gi-interview sa taga DXDB si Lia Salunga. Amo sa apelyido ani Lia, ang butang apelyido. Basta kay Lia, Bandilyo Lia. Mo ni ang iyang kuan radio name. Nga mo nag-interview kang Congresswoman Larnie Roque. Tulo na ka project sa pangantukan o tulo ka mga barangay administration building. Usa lang ang nakita na to sa video kining sa Payad. Pero katong uban nga mga barangay nga ginganlan ni Congresswoman Larnie Roque mao to ang naglangkob sa duha no. Ikatulo na sa Payad. Grabe no. Pusot-pusot ang mga project diha sa 4th District. Pusot-pusot sad. Daghan sa mga proyekto diha ang katawhan. Labi na sa kabarangayan. Di nila sa tataman sa atong first round sa programa. Ato ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka!
Sama ka pa, maayong hapon ninyong tanan, niata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil Kamatuuran, ang kuna second edition. O niata sa atong ikaduhang hugna. Mga balita, isyo, komentaryo, nga gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Lahos sa mga istasyon, nakakonek sa atong, o istasyon, o sa radio ay, anan magugmanga kay sa buntag na to, daghan man. Usa ka estasyon nga nakakonek sa atong programa karon ang Radio Mano-Mano sa Valencia City 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Okay, ning atong second round gidalit kanidi ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Adunay lalaki nga nanghulga. Nanghulga ha? Oh. Ginamit ang armas, balhog kinis presuhan. Dakpan ang usa ka 48 anyos nga lalaki. Human kini nanghulga gamit ang armas sa may Purok 20 Barangay Poblasyon, Valencia City. Sa Valencia din ni tabo. Oh. O niya giila ang dinakpan nga si alias Chris. Dali kini nga girespondihan o gidakop sa mga personahe sa Valencia City Police Office. Human kini na kalalis sa usa 40 gikalalis kini sa usa ka 48 anyos nga lalaki. Tanaw tanig bag-o ba ni be? Kanusa ni na hitabo? Kini giingon nga pagdakop aning nang hulga, ginamit ang armas. Preso ka pirmi. Hulga-hulga ka. So balho kini siya sa presuhan ang nasangpit nga suspect. Oh. Samtang adunay uban pa nga mga pahitabo. Tanaw na to be. Ato tong gipangita tong gidakop basig kuan to. Kanusa to nahitabo. Kining mga manghulga ka, dakop gikadayon. Katong gipusil po diha sa Vintar sa Valencia City. Kuanto pahinanti sa truck nga ga-deliver o kanang oil. Doon na to sila gikalalis. Doon na sila gikalalis nga adili lalis. Kato pahinanti, ang ilang gisundan nga single motor, ilang gikuan ba? Ilang agiingnan niya nga advisean lugar niya nga sir kuan lang kanang diri mo agi sa low lane kay kini to nga para ni sa mga fast lane nga mga sakyanan kini mga four wheels pataas sa mga dagko po nga sakyanan kini nas to nga diha ra mo skilid low lane man na nasuko mahinon ng tao. Pagkasuko sa tao, taod-taod, 15 minutos, doon na nibalik, duha ka tao, lahi na. Riding in tandem na. Gisita katong maong truck, labi na gyud katong pahinante, giingnan kuno atong mga suspect mga, kamo isukay mo, bisag dili mo taga diri. Human giingnan nga, isukay mo, bisag dili mo taga diri, bonot es armas, gipusil dayon ang pahinante nga nakalingkod kini sa front seat sa kilid sa pultahan. Upat ni sila kabuok. So ang gipusil katuran na kilid sa pultahan katong nagsita ni atong nakamotorsingle managtiayon babay kasawa o niya dunay angkas nga bata mo to ang kuan gabali mo to ang ilang gi advisean nga dili magpatunga. So nagtuo ang driver sa mga sakyanan nga posible doon na koneksyon katong duha.
banag asawa nga sakay single motor nga ilang gi-advisean nga nasuko. Posible doon na connection atong mga killer. Okay, taon-taon pagka 15 minutos balik man itong duha. Pero dili na to managtiayon ha. Mga killer na. Isukay mo ha, bisag di mo taga dinhe. Buto na yun, pagpang. Tikangkang dahil ng kuan. Pahinante, patay. Doon ay kuan ba? Doon ay video pa. Paminaw na to ni video. Sa mga pahita mo? Kaon sa kinabuhi karong panahon na mga idol mao na nga kinahanglan magamping kita tagalihok na to ug mahimo wala gitay kontra bisag isa kinahanglan na Di man din ni video. Lahi man eh. Mura man ga report. So padayon pa nga pangita karon sa kapulisan ang katong suspect riding in tandem. Single motor gyapon ang gisakyan. Kining maong delivery truck. So malapas driver, uwil ang ilang ipang-deliver ani diri sa Bukidnon, labi na gyud sa Valencia. Unya kuan kanang taga Davao ni sila. Taga Davao. Mo ni ang atong na siren. Sa pikas bahin doon ay laing pagpamusil nga nitabo gyapon Bukidnon gyapon eh. Uso na gini pinusilay karon no? Uso na ni patay nga pusil ba? Gikonfirmar sa San Fernando Municipal Police Station nga usa ka insidentes pagpamusil natala sa sitio sa Lumbayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Gibanabanang alas 9 sa buntag, Hulyo 23, 2026 na hitabo ang mga insidente. Pagkakaroon, nagapadayon pa ang investigasyon aron matumbok ang responsable motibo sa maong krimen. Niya po yung picture nila, hayad sa king tao. Hayang-hayang. Grabe, no? Human kini siya po sila. Tapa may abay sa natumbahan niya. Manaay ko andiri, oh. Single motor nga nagkargag basket. Abot, iya magha ni. Basig kumprador na siya sa magha. Basta dito na nitabo sa San Fernando ang nasangpit nga shooting incident. Sa pikas bahin, production worker nadatugan kini sa gideliver nga granite slabs. Patay. Pastilan. Dili ni pusil, nadatugan, patay. 33 anyos, dili ni sa Bukidnon, dito ni sa Cebu na itabo dili ni Bukidnon. 33 anyos, production worker, patay, human, nadatugan og granite slabs. Atol kini sa ilang pag-deliver sa Osaka Bank House sa may Purok Tulay, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Liloan, Cebu. Nato na kalabay nga Hulyo 21, 2026. Ang nakalas, giila sa pangalan nga si Saturnino Bakiran Minyo, residente sa sitio Bangko, Barangay Tigib, Argao, Cebu. Sa gihimo nga investigasyon sa Liloan Police Office, personal nga mi-report ang administrative officer sa kompanya nga gitrabuan ni Bakiran, no? Og may pahibaw sa maong panghitabo. Matod pa nga nag-deliver si Bakiran kauban ang iyang pipila o kauban ang pipila niya ka mga kaubanan og mga granite slabs. Sa nisgutan nga dapit, pag-abot sa lugar, nisaka si Bakiran sa canter truck nga gikargahan sa maong gamit aron tangtangon unta ang pisi nga gihigot sa 11 ka mga granite slabs. Samtang iyang mga kauban ga-abre sa side panel sa nasangpit nga truck. Apan giingong kalit lamang natumba ang mga granite slabs, hinungdan nga natagak sa ubos si Bakiran og nadatugan sa maong mga granite slabs. 6 ka
Grand Nights Labs ang nakadatog. Gidala pa sa Eversley Child's Sanitarium and General Hospital sa Mandawi City, si Bakiran. Apan tungod sa grabing naangkon nini nga kadaot sa lawas, gideklarar nga dead on arrival. Ang mga panghitabo nakuhaan pa gyud sa CCTV camera, di nakita ang maong aksidente. Hagay, mo ba na CCTV be? Paminahon tani CCTV ha. Paminahon tani kay nakuha CCTV oh. Atay, to alos no. Datugang siya oh. Hulugan gitaon. Uya oy. Lupog yun. Otro be. Kalit man og puwas ang siding. Oh, natumba. Pastilan. 5 kay slab. Sus, grabe no. Looy taon kayo ang gidangatan po na nitawhan ha. Sa Cebu niya nitabo. Liluan Cebu. Pastilan. Disgrasya di magsaba ng disgrasya, mao nga pamahimo amping gyud permi para likay disgrasya, para mapalayo ang disgrasya. Kunya gawas sa likay, ampo ka permi nga naa panalipdan ka kanunay sa atong labaw nga makagagahom. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dira sa atong pagpanaguban. Lapas na man kita. Dere sa atong tulumanon ang Paka, Paminawa, Apil Kamatuoran ang kuna, 2nd edition. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod di kayon. Bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon. Paka, Paminawa, Apil Kamatuoran ang kuna. Paka, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.